mga matatamis at mapait na alaala na naging kabanata sa makulay na drama ng buhay. Inilarawan ng Aksyon Radyo. Ang taos-pusong paglilingkod sa sambayanan nakaukit sa puso ng Aksyon Radyo. Ang Provincial AM Radio Network sa pinakamalaking radio network sa buong Pilipinas, Manila Broadcasting Company, Aksyon Radyo. Sa Lawag City, ang Aksyon Radyo DZJC 747 kHz sa AM band ng inyong mga pihitan. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Aksyon Radyo. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Aksyon Radyo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. DZJC Action Radio Firing Line. Mapagsasaritaan dagiti kang ran nga isyu kinabara damdamag apakaapektaran dagitong mili. DZJC Action Radio Firing Line. May danong kada kayo dagiti kang ran nga damdamag iti City Hall, Capitol, Military, Philippine National Police, ken dadumapay a law enforcement agencies iti rehiyon, ken iti nasyonal ang masarakan tibukod tay a lugar. Dagiti top stories si tangal daw, dagiti agdama ken bumigbegang nga issues, mapagsasaritaan ditoy DZJC Action Radio Firing Line. Ket ita adtoy ti Anchorman. Bueno, kagilian 2 minutos tinapalabasente, oras tayo alas 5 ti programa Action Radio Firing Line. Padaanan niya po, ari jay interaction portion ti programa tiyo, pakasangilian ti po kina Attorney L. Rene Kidris Castro, pakasakna na po dito may isang paglintingan na Juvenile Delinquency Act of 2002. Tap nilikas tiget mapagsasaritan tayo, anya kadya po ti advantage na. Anya meda po ti disadvantage na dito Ken may ragpin tayo to po ti proposed amendment of the law nga dadapay may pababa up to 10 years old. DJ 15-year-old nga criminal liability of minors nga mabalin mapilam ti kaso kriminal. Dabdada ngamin dagitoy menor de edad nga makarami dem iti kaso kriminal kas kumapo iti pamapatay involved illegal droga. Now ni Senator Robin Padilla kayat naman daran tap na mapagbalin nga from 15 to 10. Anya da kadya po iti implikasyon da iti paglintingan dito kadya po kat may parbeng nga tawtawen da iti agtutubo sumangon iti kaso kriminal saan nga tang agbanin laeng traumatic experience kadakwada nga agbanin nga disbentahe iti masangwanan da aga po kanito nga traumatic experience da nga sumango iti kaso kriminal ipi naganuspay nga tawtawen da. Dagiti agtutubo nga makaramid ti krimen anya ti may iparbing ngamin kadakwada proper orientation from their parents or intervention iti gobyerno babayan iti reformatory institution kas kumati bahay pagasa
dito'y Lawag City nga imatmatunam ti Department of Social Welfare and Development para iti moral and spiritual guidance para kaditi agtutubo. Dito po ti pagpuligusam to di nga paset na diti programa tiyo nga pakasingilyam tiyo kina Attorney L. Rene Kidris Castro nga mangilalawag ta po dito linabag ti Juvenile Delinquency Act of the Philippines. Tap nilikas po ma-informaram daytoy naganak and will serve also as a warning kaditi minors nga dumanom titawenda sa nga 10 ket 5 ken no maprobaram detoy mabarin nga dayiti sa 10 pa titawenda mapilaanem iti kaso kakilyan. Padaanan yon to dito porsyon iti programa tayo eksklusibo ditoy laeng aksyon radyo lawag. Kabayatan na ti sa balipay nga damag pa ipadamte iti detoy nga malem ti Commission on Election kaya ti initial anadoktalam dati investigasyon kaditi kontratista nga nagkontribusyon ti campaign fund dati kandidato is in violation of the Omnibus Election Code. Anya kadia po iti epekto na kaditi kandidato ken daytoy a kontraktor daytoy kadikep na kinabangda kaditoy tapta controversial nga flood control projects nga na-questionaran because of alleged substandard quality daytoy nga proyekto. Kaya dagitimet politiko nga imawap iti kontribusyon manipod kaniti kontraktor dagiti proyekto iti gobyerno. No, detoy ket mapaniknikan nga adati clear violation of the Omnibus Election Code. May parbin kadya po nga basis para iti disqualifikasyon daytoy ang kakandidato. Alaman kitan tayo man no sino iti maleksyonan may panggep iti detoy. Bayadak project sa jay ilapagod pod Empera MG Luwalhati Construction Company. Good afternoon, kinapo Engineer Carmenito Julian, Supervising Engineer ti MG Luwalhati Construction Company. Alam deti programa Action Radio Firing Line. Kumablaw kami po ti Terong Lubong, itinagan ni Station Manager Attorney Nick Malasig ni Broadcast Technician DJ Pancho, ken kastamitan ni Broadcast Technician JR Asidera. To'y ka-aksyon nyo, meron kang kasama, engineer? Si DJ? Okay. Thumbs up. Be happy. Siyempre ko naman na anniversary celebration. Let's celebrate the 59th year anniversary celebration ti DCJC. Special prize para itinihato yung anniversary tiya po may paitemet karigiti special prize ngayon special met iti sa lodsod nga pagsasalipan tayo itinatoy a programa alas 5:08 ag subliti programa kalpasan na iti palagit tayo manipod Technical Studio. DCJC Action Radio Firing Line. Aksyon! Radyo! Anya dito, kap-kap yung kwarang. Dahil man, best kape, inuman coffee ba daw? Kap, anya tirik na na. Matipot ang kap-kape, akti best kape. Nagnormal mo taon, di pa nagbawas kan pa nagisbaw. Nagsaya aton na. Matipay ang ato ti blood sugar ko, tak sugar free. Akawit ang karutan ba daw? Tingnan ko magkapon, ti best kape, inuman coffee. Huwag ganyan, ang tuyan ti kape namang salakning biti sa luna. Best Cafe 18-1 Coffee Mix. Nagpupunipunan na gitimong mula. Ang adult may tag na benepisyo ito magbangit tayo. Tas kung may mangustin, guyabano, agaricus maso, stevia, moringa, canvaricas, manipod pa yung Japan. Isuanog kap-kape kan kaka, i-Best Cafe 8-in-1 Coffee in the Town, kape herbal, sugar free. Magatang karagiti putika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Aksyon! Radyo! Dagdag kaalaman, dagdag kaalamang pangkalusugan, dagdag kaalaman.
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito, pag-usapan po natin ang sakit ng gallstone o sakit sa bato. May iba't ibang uri ng mga bato na maaaring mamuo sa abdo. Ang mga ito ay gallstone na mula sa kolesterol na pinakakaraniwan sa lahat. Ang sumunod naman ay ang pigment gallstone. Ito ay uri ng bato sa abdo na kulay itim ay ang dulot ng pagkakaroon na sobrang daming bilirubin, isang uring sangkap kapag nilulusaw ng katawan ang hemoglobin. Ang karaniwang sintomas nito, pananakit ng tagiliran, paninilaw ng balat at mata, pagkahilo, pagduduwal, pagsusuka, labis na pagdighay at labis rin na paglobo ng tiyan. Ayon sa pag-aaral ng Department of Molecular Medicine, University of Malaya, Malaysia, ang iCure Mana Coffee 32-in-1 ay may taglay na ethanol extract, mabisang alternatibong gamot sa sakit sa atay at sa abdo dahil may sangkap itong saluyot. Ang saluyot ay napakayaman sa nutrisyon tulad po ng niacin, terpenoids, anthocyanin at cardiac glycoside na makakatulong po sa lahat ng sakit, lalong-lalo na po yung may sakit sa puso, arthritis, mga namumuong dugo, may colon cancer. Kaya inanyahan ko po kayo, subukan nyo po ang ating iCure Mana Coffee 32-in-1. iCure Coffee 32-in-1. iCure Coffee 32-in-1. Ako si Danilo del Castillo, 65 years old, taga Pantay Daya, Bigan City. Magmula nang uminom ako ng iCure Mana Coffee 32-in-1 ay naging maayos ang aking pakiramdam. Hindi na ako tumataas ang aking blood sugar at maging maayos na din ang aking pagtulog at naging normal ang aking pagdumi. Maraming salamat po. iCure Coffee 32-in-1. iCure Coffee 32-in-1. iCure Coffee 32-in-1. iCure Coffee 32-in-1. Ako po si Edwin Martinez. Isa po ako sa gumagamit ng iCure Mana Coffee na 32-in-1. Maganda po ang naging resulta nito sa akin kasi naging normal ang pagdumi ko at naging malakas ang aking pangatawan. At higit sa lahat, naging matalas ang aking memorya dahil sa sangkap nitong Ginkgo biloba. Maraming salamat po. iCure Coffee 32-in-1. iCure Coffee 32-in-1. Dagdag kaalaman! Dagdag kaalamang pangkalusugan! Dagdag kaalaman! Alam nyo ba na ang iCure Miracle Juice 27-in-1 na may sangkap na biproic acid o vitamin B1 na makakatulong na mapabuti ang kondisyon ng taong may karamdaman na bipolar o pagdurusa mula sa pagkalumbay. Ayon sa pananaliksik mula sa National Autonomous University of Mexico, ang pagkonsumo ng strawberry araw-araw ay mapapanatiling maayos ang kondisyon ng katawan. Ang bawat pagkain ng 5 pirasong strawberry ay sapat na para sa panlaban sa pagrupok ng ating bato. Husay din ito para pataasin ang hormone ng mga kababaihan para maiwasan ang ovarian cancer. At may kakayanan din itong alisin ang mga acne, spot at pekas. Ang iCure Miracle Juice ay mayaman sa omega-3, magnesium, folic acid at vitamin B5 at B6 para pigilan ang pagnipis at paglalagas ng ating buhok. Ito po si Dr. Ingito, nakabilang po sa naturopathic practitioner dito sa Pilipinas na nagsasabing, an iCure a day, keep the doctors away. iCure Miracle Juice 27-in-1. iCure Miracle Juice 27-in-1. Ako si Juanito Curioso Armenta Jr., taga Bigan City, Ilocos Sur. Isa akong construction worker. Palaging nananakit ang aking katawan sa hirap ng trabaho. May isang kaibigan ako na nakapagsabi na subukan ko ang iCure Miracle Juice 27-in-1. Unti-unting gumaan ang aking pakiramdam at mas lalong lumakas ang aking resistensya. Kaya nagpapasalamat ako sa iCure Miracle Juice 27-in-1 sa malaking naitulong nito sa akin. Purihin ang Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa lahat. iCure Miracle Juice 27-in-1. iCure Miracle Juice 27-in-1. Aksyon! Radyo!
Doc Herbal Coffee 15-in-1 with stevia. Sagot para sa mga taong with high sugar level. Papanatili ang lusog na inyong kalusugan dahil ito'y may mga sanggap na siguradong angkop sa inyong pang-araw-araw. Doc Herbal Coffee 15-in-1 with stevia. Ito'y may mga sanggap na natural tulad ng purple corn, guyabano, barley, ampalaya, ashitaba at marami pang iba. Aprobado ng FDA. Ang lahat ng produkto ng Doc Herbal Coffee ay mabibili sa inyong mga suking butika, groceries at sa lahat ng St. Joseph Pharmacy. Mahalagang paalala, ang Doc Herbal ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Aksyon! Radyo! Makikanta sa next song natin. Hatid ng Champion Detergent. Sa Champion with Quick Wash Technology, less time sa labada, #mamadaming time na sa pamilya. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Playtime with bunso kasi may Champion na. Present lagi sa school pag Champion sa laba. Gumimik with ate dahil may Champion na. Lambingan with happy, Champion ako dyan. Kung gustong mag-shopping, dapat mag-Champion ka. Mag-movie marathon, mabilis lang maglaba. Kung gusto nyong mag-swimming, tara mag-Champion na. Lahat ng gusto nyo, mamadaming time. Tanggal mancha sa damit ni tatay, t-shirt ni kuya, mabango na rin. May Quick Wash Technology ang Champion. Family bonding ng priority ko. Salamat sa Champion! Champion na! Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Araw-araw, MX3 para extraordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, with MX3, with MX3, dito ako believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. ACS Milyones! ACS Milyones! Mga misis, bili na kayo ng mga ACS products para may chance maging milyonaryo. Ito sachets ng Unique 10ml or 1 box ng Unique toothpaste any size. 3 sachets ng Pride powder 40 grams or 1 pouch ng Pride powder any size. 1 wrapper ng Pride bar 370 grams or 2 wrappers ng Pride bar 95 grams. 1 box ng Star Wax floor wax any size. 1 wrapper or 1 box ng Shield bath soap any size. 2 sachets ng Smart Liquid 50ml or 1 pouch ng Smart Liquid any size. 1 label wrapper ng Smart Paste any size. 1 sachet or 1 box ng White Rose Papaya with Vitamin B3 soap any size. 3 sachets of Charm Fabcon 30ml or 1 pouch ng Charm Fabcon any size. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from May 4 to September 12, 2025. Grand draw is on September 20, 2025. See posters for details. Promo period is from May 4 to September 12, 2025. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 221797, Series of 2025. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap.
Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believe that eksperto iti Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Hot Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Manipot iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Kasta no Smart iti Dishwashing Paste. At a double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang subliti programa DZJC Action Radio Fighting Line. Bueno, 20 may 0 minutos ti alas 5 para itiniato yung malenti programa Action Radio Firing Line Engineer. Isat naman gayam di ngay interview tanto ni Attorney Kid Castro. Jimit kuna na ba rin kwa niya ni Attorney El Rene Kid Luis Castro. Isunto ti osarenta para kadijay panakinumanta ken ni Attorney Kid Castro, may panggap ka rito'y tatapong kahit may lawlawag para kinkwana ti legal implications dito yung paglimpigan ti pagilian for minors age up to 15 nga mabanin sumangom ti kaso kriminal. No dito ket adda dagiti cases involving minors nga makaramid iti krimen kas kuma iti panagilako ti may pawila droga when no other forms of criminalities nga mabilinda mapilaan ti kaso. And at the same time may ragpinto na po dito'y gakat ni Senator Robin Padilla nga may ipababa to 10 years old dito'y mabilin mapilaan ton ti kaso kriminal. Ngamin ti paglimtigan if the offender or the suspect of a criminal case are considered minors kas kumano 16 years old saan dapela nga mabalin nga mapilan iti kaso kriminal. Gabuta dito iket minors aditay kunadang minors in conflict of the law will undergo rehabilitation kaditi pag-asa center nga imatmatunam ti Department of Social Welfare and Development for moral counseling nga may ipaay kadakwada ngem no madanon danton titawen from 18 mabalim niya mapilanton dito'y iti kaso kriminal. But this time with the proposed bill by Senator Robin Padilla from 15 down to 10 years old could now face criminal case. No isuda ket pakaramid iti kaso kriminal ket mabilim nga mapilandan iti kaso. Dahito dattaket for purposes of information para karigiti naganak tapno iti kastaket dadapay nga patib kerenda iti kunapya po nga parental guidance karigiti anak da tapno digitoy ti mang patpatigmaan kalakwada
ti sa anda nga paragaramit iti anyaman na klase ti krimen kas karito ni ibagatay tatay na sapsapa agundaway. Ket babayan iti may isang abogado nga may interpretar karito paglintigam ti pagilyantayo hopefully will serve as a guidance para kariti naganak and at the same time warning para kariti agtutubo ti sanda nga paragaramit kariti krimen nga mabarimda sumango iti kaso kriminal no addada karita nga kategorya iti tawtawen ket mabarin niya sumardan ti kaso kriminal. Anyway, alas 5:24 into na alas 5:30 engineera. Alawat tentayon ti damag manipod tiruar Action Arlene, please come in. Yes, Action Landog. Bigyan ni Indigenous Peoples mandatory Representative Sharon Tabangay isang kanyang palalawigan tiya kinapateg tiya pa ng pasyar na karigiti IPs iti nagdudumang nga ili dito Ilocos Norte. Una na karon na nagaganda ito nga ganwat na ketap na mamuan tiya parikot ken arungaing digiti pada na nga da iti Indigenous People. Kuna nakagandaan ti panagsursur na ket nagibunbunong karigiti school supplies, karigiti daycare pupils, kan instructional materials para karigiti daycare workers. Kuna nitabangay, ala panunutan na tinayipay ti instructional materials, karigiti daycare workers, where child development workers, kaputan muna, lado iti kasapulanda. No pay saan na amay pay amin nga kasapsapulan digito yung daycare, kada danti pangrugyan nga mabalinat nga manay na yunan. Lalawag na, kabayatan ti parang isuro na iti daycare idi. At nakita na kanarik na natin kinapatag, tinasaw nga tignay, nga naramid ni Mayor Aldrin Garbida, ijay Nueva Era, nga isumat iti inadaptar na. Malaksin iti natin, pagkamo na pa, nga darit siya magumano at tribo dito probinsya, nga inikan na iti tugaw, kas tulong na natin, karakwada kan. Usara na na ito, no, at iti may sayang kat nga paritmong. Damag na nito, iti IPMR damag ko man Action Arlene at dati representative dito yung IPs hindi provincial board kahit nakadingasawen kaligiti municipalities nga dati indigenous community nga kunada at nakadimit representative da hindi Sangguniang Bayan like in Nueva Era. I think at damit ijay Karasi, Dumalneg and in the municipality of Adams. At damit Action Lando. At damit ti representative da in the Sangguniang Bayan. Gaputa, siyempre it follows at the representative na the provincial board, federated president of the indigenous people in the province of Ilocos Norte, kunanan sa Nakwadiyay. When tayo di naisayang katibotas kat adadamat iti nagkapo ka iti nagduduma nga ili dito Ilocos Norte. Kas kumakariti dinakamat tayo Adams, Dumalneg, Karasi, and in municipality of Nueva Era at dun sa Marcos. Dapay Action Lando ngem basit na lang. At ay barangay kakapian ket daligit ang tribo sa Jayan nga gapon sa Jay apayaw digitoy. When Action Lando basit na lang izagan ako na nagtitipintar at damet ijay Sitio Dasar, Barangay Isik-Isik. I mean gaya ijay Barangay Kana. Including Bindar. Di dyan lang ti mga paniknek nga ti gobyerno inikan na ti importansya di ito'y indigenous people by way of being represented kariti pagpandayin linteg karito nga ili nga da iti IPs na niya. Aten parang Action Lando. Nabayagan. At saka man naman mo nun. And then they are ex-officio members of their respective Sanggunian. Yes. Ang swerte naman nila talaga, ano? Okay nagpintas dito yung programa because I remember very well
nga iti Department of Interior and Local Government directed the provincial government during the time of former governor, now Vice Governor Matthew Manotok, nga masapol at dati representative o IPS in the provincial board. One action lando. So nga na isayang katiti panag bubutos na idiyon sa Sintingal Arena. Okay. So all in all, adang atamano ti populasyon ti IPS dito Ilocos Norte? Danta damagantan to ni Ma'am Cheryl Tabangay. Okay. So kahit nasa na panapinashare da ito yung IP communities throughout the province nga naikanda iti school supplies? When itay daycare. Daycare POPs na gaya maya. Okay, maraming salamat. Damag manipod iti IPMR office. Action aling Dumingsil, DCJZ, numero 1 iti Ilocos Norte. Action agad! DCJZ, firing line! Engineer, at daniya ito nakirin? Radyo! Sunshine City. DZJC 747 kHz sa AM band ng inyong mga pihitan. Aksyon Radyo! Di kakaiso ng estasyon ti radyo, adumdumngeg kada kayo. Okay, dahil na po tiling niya ni Atty. El Rene Kidres Castro, padaan niya po dito yung porsyon ti programa tiyo, kalpasan dito palagip tiyo ti Technical Studio alas 5:31. This time check is brought to you by iKeeler Enjoy Coffee. Para sa mag-asawa, iKeeler Enjoy Coffee. Aksyon! Radyo! Enjoy Coffee. Enjoy Coffee. Mga sir, nalalambot na ba yan? Paano na ang labing-labing? Pabili ka na kay Mrs. ng Enjoy Coffee. Enjoy Coffee. Best kape, ti kakaisuna a kape na herbal ken sugar free. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Aksyon! Radyo! Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Aksyon! Radyo! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! iKeeler 32-in-1 Coffee. iKeeler 32-in-1 Coffee. iKeeler 32-in-1 Coffee. Sabsabali talaga. Tiraman, iti iKeeler 32-in-1 Coffee. Lalo pa'y ang makapapintas, ken makaparigta iti bigbigat. Naimas, ken napno iti herbal aramen na. Anya pa'y lang ti ububraem. Inkan, gumatangen ti iKeeler 32-in-1 Coffee. Tagarato binigat a panagtimpla ken panagigop iti iKeeler 32-in-1 Coffee nasayaat a maaywanan ti salunat ken bagbagi. Isu nga ag iKeeler 32-in-1 Coffee. No approved therapeutic claims. A pagriing ti bigbigat. iKeeler 32-in-1 Coffee ititimtimplaen, naraman, naimas, adaan herbal, ken nalaganpay ti bulsa, ken daytoy pay. Iti inaldaw-aldaw a panagkapem iti iKeeler 32-in-1 Coffee, mapabaknang ken mapasaya at pay ti salunat mo. Isu nga, no agtimpla ka ti kape, ag iKeeler 32-in-1 Coffee kan. iKeeler 32-in-1 Coffee. No approved therapeutic claims. Aksyon! Radyo! Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa labada, more time sa pamilya. Aksyon! Radyo! Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of color-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, naamoy kulob. Bangog kumakabog sa Charm! Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Aksyon! Radyo! Sali na! ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang inyong pangalan, age, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. Kaya sali na! More than 9 million pesos ang pwedeng mapanalunan sa weekly draws and grand draw. Hatid ng Unique Toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from May 4 to September 12, 2025. Grand draw is on September 20, 2025. See posters for details. Promo period is from May 4 to September 12, 2025. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 221797, Series of 2025. Aksyon! Radyo! Herbal Coffee 19-in-1. Makatutulong ito upang proteksyonan ng ating mga puso. May mga natural na sangka na magpapatibay sa ating kalusugan. Purple corn, barley, cinnamon, spirulina, wheatgrass, saluyot, stevia, turmeric, ashitaba, cucumber, moringa, mangosteen, insulin plant, acai berry, ampalaya, ginseng, at carrots. Kaya kung magkakape ka, Doc Herbal Coffee 19-in-1. Yan ang tama. Yan ang dapat. Mabibili sa inyong mga suki butika, groceries, at sa lahat ng St. Joseph Pharmacy. Mahalagang paalala, ang Doc Herbal ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Aksyon! Radyo! Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Hi, I'm Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Having a healthy body, mind, and soul is the best prize anyone can have. I am always a winner with MX3 Capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sali na! ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang inyong pangalan, age, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. Kaya sali na! More than 9 million pesos ang pwedeng mapanalunan sa weekly draws and grand draw. Hatid ng Unique Toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from May 4 to September 12, 2025. Grand draw is on September 20, 2025. See posters for details. Promo period is from May 4 to September 12, 2025. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 221797, Series of 2025. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, the #1 floor wax. Andaan waterproof formula. Sibukan man itinanong, nagsubliti sila pititatar. Star Wax, Star Wax, Wax. Kinang na to the max, max, max.
Starwax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! iCure 18-in-1 Coffee. iCure 18-in-1 Coffee. iCure 18-in-1 Coffee. Alam nyo ba na ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na bomera? Noong 2002, na-discover ni Dr. Toshiaki na mula sa School of Medicine sa Shinshu University of Japan na napakayaman ito sa beta-cryptoxanthin na mahalagang panlaban sa cancer sa baga. Mayaman din ito sa tocopherol, isang uri ng vitamin E na kayang palakasin ang mekanismo ng ating katawan. Tumutulong din itong labanan ng AIDS. Kaya ano pang hinihintay ninyo? iCure 18-in-1 Coffee ka na. Mahalagang paalala, ang iCure 18-in-1 Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. iCure 32-in-1 Coffee. iCure 32-in-1 Coffee. iCure 32-in-1 Coffee. Alam nyo ba na ang iCure 32-in-1 Coffee ay may sangkap na centella, isang chemical compound na nasa guto-kula na makakatulong sa sirkulasyon ng dugo at sakit sa balat o psoriasis. Natuklasan ng Neuropathic Physician College, ang mga taong gumagamit ng guto-kula ay nakakatulong sa may gastric ulcer. Ang iCure 32-in-1 Coffee ay may sangkap na guto-kula na makakatulong para pabagalin ang cells damage ng mga taong depressed at mga taong makakalimutin. Kaya tinagurian itong brain booster. Kaya subukan na ang iCure 32-in-1 Coffee. Mahalagang paalala, ang iCure 32-in-1 Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aksyon! Radyo! Ang subliti programa DCJC Action Radio Fighting Line. Wala pa, engineer? Meron na. Ando na siya? Okay. Ando na po ti linya tayo ni Attorney El Rene Kidris Castro. So na po ti resource person tayo in the proper interpretation of the intent of the law involving minors called Republic Act 9344, otherwise known as an act establishing comprehensive juvenile justice and welfare system, creating the Juvenile Justice and Welfare Council under the Department of Justice. Kunana nito po. Kaya't for purposes of guidance, dagiti parents and minors 15 years old and below, ti mabenepisyaran may panggap iti detoy, iti baet nga makaramid da kariti krimen. Ket at dada po iti interventions nga mabalim da nga availan may panggap iti detoy. Now for proper guidance by way of the interpretation of a lawyer, na Attorney El Rene Kidris Castro ti na-imbitaram ti apo as a resource person tayo may panggap iti detoy. At na po ti linya tayo, Apo Bagado, thank you very much ti panito juman ti orasyon iti DCJC. Good afternoon and live po na po tayo sa DCJC Action Radio Fighting Line. Wait lang. Sir, pag malimit kadagitinayat nga dumdungig kadetoy nalatak nga programa. So actually very timing itong topic mo kasi unang-una siyempre yung sa dami ng mga cases involving children now. So siyempre that raise the issue whether to lower down yung ating age of criminal liability. So sakbay man ti amin sir kablawak man la dagiti na nga estudyante kasi nagpakablaw da. Nagatado dapat actually kasi ko nada bagampay nga kakataraki sir ko na. So nasayat nga pagtingtingig mo Connie Ray Mataba, Enric Clemente, BJ Alvin Lord Campos,
Lucky Pedronan, Joshua Paria, Tagkasangay no bigat ni Roy Mangoa, kasamitin kini Lyric, Dave Puli, Kevin Dave Kalumag, ako may busa mo ti oras mo ti anan sir. Pangapla upat Garcia Curaming, Renz Edu, Win Ranyada, Lyric, Marjorie Andre Galerio, MJ Lorenzo, Andrew Panayoga, Ketty kaklase dang ni Julia. Ini yung pagkapanagding-ding-gig. So, actually, ito yung topic tayo, sir, timely. Na dahil nga maraming mga nangyayaring mga incident involving children, so plano nila to lower down the age of criminal liability. So, ngayon, kung ako yung tatanungin, wala namang naiba. Kasi, una-una, when you look into our revised penal code, lagi kong binabanggit, na pag tingnan mo ang revised penal code, the age of criminal liability under the RPC or the revised penal code is 9 years old below for exemption of for exempting criminal liability among children. So ngayon yung proposal na ilo-lower to 10 years old kasi nga when we have the Juvenile Justice and Welfare Act, so tinaas from ng ating yung ating Juvenile Justice and Welfare Act ng 2006, so under RA 9344, so tinaas ulit yung edad to 15 years old kasi syempre ang sabi or justification ng ating butihing senador si Senator Kiko Pangilinan, so justification noon is that syempre yung edad na yan kailangan pa nila ng kahit age 15, sabi niya. So, kasi kung yung age 10 or age 9 ay mura pa yung isipan ng bata, too young for them to be put into prison. So, sa paniniwala niya na they need this what we call rehabilitation, reintegration, and protection of children in conflict with law. So, initially, di ba sabi ko during the time na I was interviewed in the past, sabi ko wala namang question dyan kasi unang-una it's not new to us dahil nga sa revised penal code 9 years old nga yung sinasabing criminal age of criminal liability. Kaya lang syempre sa kanya naman sa paniniwala niya is that yung 9 years old or 10 years old masyadong bata. Pero tayo naman walang issue doon sa pagbaba ng criminal liability, pero before that gusto nga natin kumustahin. So how far have we benefited from this Juvenile Justice and Welfare Act of 2006? Kasi ang issue dito, okay, iniisip natin na i-lower down. Ano ba yung nagawa natin na intervention sa mga bata para maiwasan yung pag-commit nila ng criminal offenses? So ngayon kasi okay, revisiting natin yung ating Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. So anong nangyari? Does this improve yung na-minimize ba ang bilang ng mga bata na involved sa krimen? So dapat merong statistics diyan na pag sinabi nating di ba meron na tayong batas. So kasi ang Juvenile Justice and Welfare Act, gusto niyang i-rehabilitate muna yung mga bata. Huwag mo nang ikulong yan. So taasan natin kasi sa ibang countries, mas ganyan din ang edad. And they believe na nare-rehabilitate yung mga bata. So dito naman sa Pilipinas, tanungin natin yung ating mga nag-implement ng batas na to, kung improve ba yung perception ng mga bata tungkol sa pagkakaroon ng ganitong intervention. So na-improve ba sila doon sa mga interventions that were done to those people, to those children in conflict with law. So kasi ang problema sa Pilipinas, of course ngayon nagkaroon nga ng hype na ibabaan ulit yung edad because of sa dami ng mga cases ng children in conflict in conflict with law na ganitong edad. So ngayon ready ba tayo na babaan natin yung edad? Kaya ba nating pagkaroon ng, diba, sabi natin dito sa juvenile justice, merong intervention na gagawin ng gobyerno
para ma-restore or ma-rehabilitate yung isang bata. So ang tanong natin, how far have we gone when we talk about rehabilitation sa mga bata noong tinaasan yung age of criminal liability. Pero ang issue kasi ngayon, pag titingnan mo, di ba, meron ba tayong equipment, sir, meron ba tayong facility? Kasi nga minamandato ng Juvenile Justice and Welfare Act na magkaroon tayo ng mga facilities such as Bahay Pag-asa, okay, na pwedeng pagdalhan doon sa mga bata. So ang tanong, meron bang ganon sa bawat munisipyo? Diba? Meron na ba tayong ganon? Okay, kung meron, second question is that talaga bang marerehabilitate sila pagdating sa mga ganitong infrastruktura na pinatayo ng ating gobyerno? So ngayon, with that, meron bang mga naipasok na doon? So have they conducted a survey or interview man lang para makita na meron talagang naitulong itong mga infrastruktura po? O talagang yung dahilan ng pag-commit ng krimen ng mga kabataan, it's because talagang nagiging knowledgeable na yung mga bata na pag if they are with this age na more than 10 years old to 15, meron na silang sapat na kaalaman sa ating mga nangyayari, and they are already aware, or shall we say, meron na ba silang discernment or tamang kaalaman para magdesisyon sa kanilang mga gagawin, whether it would be right or wrong. Alam na ba nila yan? So yun yung mga question surrounding this. Kaya although tayo hindi naman tayo mabibigla kung yan ang naisipan na paraan na pag-resolve doon sa pagdami ng mga bata na involved sa crimes, pero ang tanong din natin sa gobyerno, meron bang ito, ano ba ang ating intervention sa mga bata para ma-prevent yung ganitong mga krimen na nangyayari? Baka naman hindi naman issue at all yung pagbababa sa criminal liability, but rather nandun lang pala sa atin sa epektibong pag-implement ng Juvenile Justice and Welfare Act law. So yun lang naman ang problema. So yun ang nakikita ko. So it's either two-way kasi yung hindi naman natin pwedeng sabihin na mas epektibo kung wala naman tayong facts, wala naman tayong patunay. So dapat hindi ito nakabase lang sa ating personal na observation, but rather pag ganito nagagawa tayo ng batas, dapat meron pong basehan na mga facts na magpapatunay na epektibo ito na ibabahad natin, kasi nga nasa tamang edad na sa paniniwala natin ang isang 11 years old, 12 years old na nag-commit ng krimen sa batas. So yun lang yun, sir. Yun naman ang nakikita ko, kasi kung we rely only on our personal perception, although legitimate sabihin natin, kasi maganda naman na we are very observant sa mga nangyayari bilang isang mambabatas, pero tanungin na natin kung yung ating naisip na pagbababa ng edad ng kriminal, edad ng mga kriminal na pananagutin sa batas sa mga delikadong issue, that's another story. So yun naman yung nakikita ko. So dapat i-evaluate muna yung dati na batas. So ito pa ay naging, despite the fact na maganda yung ating implementasyon, ay hindi pa rin dito bunga ng magandang resulta dahil ang edad na more than 10 years old to 15 ay meron ng kaalaman na kailangan na natin ibabaan ulit yung edad ng criminal liability. Yun ang tanong. Okay, Attorney Karigiti, nagatidog nga provisions of the law giving right of the minors to face criminal liability based ka dito natang paglintingan tayo. Based on the provisions of this law, adada Karigiti ondas nga
government intervention babayan iti panakaipasidong da iti bahay pag-asa so that kabayatan nga saan da pela mabalin nga sangwen di criminal liability da ket yan din adda nga ta iti enough facilities tayo for them to be rehabilitated by way of counseling. Ito'y tapta manipad iti taga DSWD? Yun yan. Or is it proper or advantageous to minors to undergo rehabilitation or face the consequences of the intent of the law? Ayag poka po yung signal ni atong gumagawa na ulit tayo ng panibagong batas pero medyo mobile ngamin iso nga medyo agpoka-poka di jay signal na ngamin na po no apeng kayat nga malalawagan dito Republic Act 9344 involving minors. Yes sir, napintas okay, magandang adikain na nabibigyan ito ng importance sir. Okay sir, so napintas sir na kapampanutan nga nakita na dito nga ibabada iti edad ti criminal liability. And deto'y tatang provision iti nasa nga pagnintigan apo abogado. Will it address the possible prevention of crime possibly committed by minors babayanti pa lang ipakat na dito nga paglintigan? Okay. So, the way we look at it, sir, hindi kasi natin masasagot directly yung tanong na yan. Kasi nga, wala naman tayong facts. Wala tayo kasi nakikitang facts na sabihin natin na yung dati nating batas ay naging failure. So, wala naman tayong basehan na ganun. So, mas mainam sana, in my personal view, kasi hindi na ito usaping batas kasi ito ay evaluation natin doon sa implementation ng old law. So, or yung existing law natin, so yun ang question So, naging epektibo ba yung ganong edad na pag-aarapin mo yung isang bata sa isang krimen? So, yun ang question. So, ngayon, naisipan mong ibaba dahil nga nagkaroon ng maraming insidente. Pero, is it sufficient? Sapat ba yun? Nabasehan na? So, dapat pag-aralan pang maigi kasi I think, doon sa nakikita ko naman, parang yung problema nasa ano rin. Yung nakikita kong problema dyan is nasa implementation ng previous yung ating Juvenile Justice and Welfare Act. Yun ang problema Kasi pag titingnan mo, merong ng mga provision doon na like for example, mabibigyan ng pondo yung pagpapatayo ng tinatawag nating bahay pag-asa. Para yun ang magiging lugar kung saan ma-rehabilitate yung mga bata na in conflict with law. So, ang tanong natin, doon sa batas na to, nagawa ba yan? Yun ang tanong So, kung hindi nila masagot yan, wala pa lang yung mga infrastruktura na kailangan para doon sa batas, bakit ngayon gagawa ka ulit ng batas? So, hindi siguro not plainly about the issue of lowering the age yung problema. Baka naman ang problema is yung pag-implement ng project. Baka pwede naman mag-allocate ng mga infrastruktura para dito sa pag-implement ng project na to, particularly pagpapatayo ng tawag nito yung bahay pag-asa at hindi nakatuon sa flood control
Hindi, joke lang. At ang dati question dito nukas pagarigan ta exempted dagitoy minors age 15 and below nga mapilan ti kaso kriminal kahit nakadigasawan niya mamimpinsanin niya mapukaw di jay naramidan da nga krimen even after reaching the age of 18 kuna namit detoy. Yes, ganito sir, di ba? We keep on discussing yan, yung naalala mo sir, yung pinag-uusapan natin ang tungkol dyan sa age of criminal liability. Kasi ang paliwanag natin before, pag 15 to 18 years old, sa ilalim ng ating Juvenile Justice and Welfare Act, pag 15 to 18 years old yan, and they acted with discernment, meron sa tamang pag-iisip, pag 15 to 18 yan, pwede siyang makulong under a suspended sentence. So, pag na-reach nila yung age 18, ikukulong pa rin sila. Okay, so yun ang nasa Juvenile Justice and Welfare Act. So ngayon, kung babaguhin yan at ibababa sa 10 years old, di rin natin alam kung anong age bracket naman yan, 10 to 15 ba? So yung determination of what we call discernment, so I have yet to see the law kung ganyan. So ibig lang sabihin na pag 10 to 15 ka, pwede ka nang ikulong. Pero you are only under suspended, or 10 years old to 18 years old, you are only under suspended sentence na pagdating ng age 18 ay kukulong ka. So sa tingin ko naman, sa point na yan, we have to evaluate further. Kasi titingnan natin maigi kung tama ba ito. Ako naman, ang punto ko lang, it is not new to us. Yun talaga ang katotohanan, sir. It's not new to us. Yung age of criminal liability na 10 years old, it's not new to us. Kasi nga, yan ang nakasaad sa ating revised penal code. Na from 1932 until 2006, yan ang ginagamit nating batas. Ngayon, nagkaroon tayo ng juvenile justice, tinasan yan from 9 years old to 15 years old. So ngayon yung adjustment natin hindi malaki kasi nga nanggaling din na rin natin doon. Kaya lang kasi nung tinaasan yan ng 15 is there a proof. Although marami na tayong incidents na naririnig tungkol sa mga kabataan na nananakit sa kapwa kabataan. So pero ngayon sa tingin ko naman sir, siguro ang kulang lang is yung pag-igtingin natin yung ating pag-implement ng present law. Para kung kahit maigting pala yan, talaga naman matigas pa rin ang ulo ng mga bata na merong edad na 11 to 15, for example, that would be the deciding factor whether to lower it or not. Kasi ngayon kasi ang nangyayari, sir, lagi nating bine-blame doon sa individual yung nangyaring krimen. Ang tanong natin, what is the cause of the crime? Is it personal factor? Dahil nga maraming nalalaman yung mga bata. Alam ba nila yung kanilang mga ginagawa? Yun ba ang tanong? It's because of the advancement of technology na that is might be my presumption. Kasi wala namang issue dyan. Kasi kung babaan mo yan, dati nga yan ganyan yung edad. Kaya lang, yun nga yung punto natin sa pagbaba or pagtaas ng criminal liability to age 15. So, marami bang na-rehabilitate? Yun naman ang tanong na kaharap ng mga kaso na ganitong edad, marami bang na-rehabilitate na gamit ang ating mga infrastruktura na ni-require ng batas na yan na ipapatayo to rehabilitate children. So, marami ba? Meron ba tayong data dyan? Kasi if we jump immediately to conclusion, tayo naman, na-hype din lang tayo pagdating sa mabilisang pagtaas. So sa paniniwala lang natin, that is just a personal observation na dahil sa tingin natin marami na kasing kaalaman yung mga kabataan, so nagiging na sila aware, socially aware with what is happening. So with that is just our basis na okay, pwedeng taasan ay babaan yung age of criminal liability, and it is not new to us because nga doon sa dati sa revised penal code nga is yung age of criminal liability is 9 years old.
Okay, pataas. So, yun naman yung ating basis. Kaya lang kasi, feeling ko naman, pag titingnan mo, in my observation din, parang yung mga karamihan, sa mga kabataan na nai-involve sa ganitong criminal, yung mga mabibigat na criminal offenses, parang ang age ni bracket nila is 15 to 18 years old. So, parang gusto ko yun ang tutukan ng gobyerno, na pag 15 to 18 years old, ipaalam lang natin, i-orient natin yung mga kabataan na pag yung edad na yan ay pwede kang makulong after reaching the age of majority. Hindi totoo na you are not criminally liable. Especially pag ikaw, sinabi ng batas, ikaw ay merong determination, o merong tinatawag nating discernment sa ginawa mo, at ang edad mo ay 15 to 18 years old, pwede ka nang ikulong. Kaya lang, dadaan ka lang kasi sa bahay pag-asa while you are still a minor, kasi 15 to 18 nga, ang minor natin, 18 years old below. Okay, so, ngayon, siyempre yung 15 to 18, meron na yan talagang kaalaman, sir. Tama, sir. Kasi ngayon, ang alam pa rin pala ng mga bata, pag 15 to 18 years old ka, you are not criminally liable at hindi ka posibleng makulong. Ang sagot natin dyan, mali. Kasi ang 15 to 18 years old, pwede nang ikulong if you acted with discernment. Sa edad na yan, na 15 to 18, sa paniniwala natin, talagang yan ay meron ng discernment o meron ng tamang kaalaman sa kanilang mga ginagawa. Alam na nila kung ano ang tama ang mali. So, kaya hindi ko rin issue yung, although, sabi natin ni Dapas na yung between, di ba, 10 to 15, gagawing criminally liable, parang hindi naman yata yun ang problema. Parang na-observe ko rin, ang problema pala ay yung proper dissemination na ang 15 to 18 years old may be criminally liable. Okay, attorney, so at this point, hindi siya... Attorney, idanon tanto dito maudi nga portion dito interaction portion program may panggap ito dito because I've received 2 other reactions may panggap ka rito nga discussion ta nga mabali mo ti ilawlawag based on the provision of the law kalpasan man pa dito palagip tayo manipod iti technical studio. DZDC Action Radio Fighting Line Action Radio. Sa gitna ng bawat pangyayari at kaganapan, nakatutok ang Aksyon Radyo. Sa mga pangunahing isyu at usapin, tinatalakay at binibigyang linaw ng Aksyon Radyo. Ang mga matatamis at mapait na alaala na naging kabanata sa makulay na drama ng buhay, inilarawan ng Aksyon Radyo. Ang taos-pusong paglilingkod sa sambayanan nakaukit sa puso ng Aksyon Radyo. Ang Provincial AM Radio Network sa pinakamalaking radio network sa buong Pilipinas, Manila Broadcasting Company, Aksyon Radyo. Sa Lawag City, ang Aksyon Radyo DZJC 747 kHz sa AM band ng inyong mga pihitan. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pero ituloy tayo po dito discussion with Attorney Elrene Quindres Castro plus ibasa tayo po dito apeng reaksyon sa oras tayon alas 6:08. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Aksyon Radyo. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Aksyon
Radyo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo. Makikanta sa next song natin. Hatid ng Champion Detergent. Sa Champion with Quick Wash Technology, less time sa labada, #mamadaming time na sa pamilya. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Playtime with bunso kasi may Champion na. Present lagi sa school pag Champion sa laba. Gumimik with ate dahil may Champion na. Lambingan with happy, Champion ako dyan. Kung gustong mag-shopping, dapat mag-champion ka. Mag-movie marathon, mabilis lang maglaba. Kung gusto nyong mag-swimming, tara mag-champion na. Lahat ng gusto nyo, mamadaming time. Tanggal mancha sa damit ni tatay, t-shirt ni kuya, mabango na rin. May quick wash technology ang Champion. Family bonding ng priority ko. Salamat sa Champion! Champion na! Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Araw-araw, MX3 para extraordinary. With Alpha Beta Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, with MX3, with MX3, dito ako believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. ACS Milyones! ACS Milyones! Mga misis, bili na kayo ng mga ACS products para may chance maging milyonaryo. Ito ang kombinasyon ng mga empty packs na ilagay sa entries nyo. 3 sachets ng Unique 10ml or 1 box ng Unique toothpaste any size. 3 sachets ng Pride powder 40 grams or 1 pouch ng Pride powder any size. 1 wrapper ng Pride bar 370 grams or 2 wrappers ng Pride bar 95 grams. 1 box ng Star Wax Floor Wax any size. 1 wrapper or 1 box ng Shield Bath Soap any size. 2 sachets ng Smart Liquid 50ml or 1 pouch ng Smart Liquid any size. 1 label wrapper ng Smart Paste any size. 1 sachet or 1 box ng White Rose Papaya with Vitamin B3 Soap any size. 3 sachets of Charm Fabcon 30ml or 1 pouch ng Charm Fabcon any size. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from May 4 to September 12, 2025. Grand draw is on September 20, 2025. See posters for details. Promo period is from May 4 to September 12, 2025. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 221797, Series of 2025. Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Fashion is ageless. Parang ako lang. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Dumit mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield
I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bat Soap. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believe that eksperto iti Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bat Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Manipot iti number 1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Kasta no Smart iti Dishwashing Paste. At a double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Agsubli ti programa DZJC Action Radio Firing Line. Okay, dapilang ni attorney, dapilaeng. Ibasa tayo lang yan, Betty, for reaction ni Attorney Kid. Attorney, saan ka di unfair kaditi biktima ti krimen nga maaramidan dagiti mabenepisyaran detoy apaglintigan no hostisya ti pagsasaritaan aglalo no nakapatay da ti minor kunana. May kadwa hostility na kunatayo kasapulan ti umdas nga pasilidad ti gobyerno para reformada kunana na ito'y. Attorney, please, for your reaction, further reaction natin. Okay, so yung una, sir, sasagutin natin. We are actually, yung ating akusado, doon sa unang reaction, so yung ating, eto yung akusado natin ay mga bata. So, 18 years old, below 18 years old. So, ngayon, ang tanong is unfair ba? So sa tingin natin, eto kasi ang bakit tayo pinag-uusapan itong krimen na nagawa ng mga bata. So we are thinking, or ang iniisip kasi natin dito is for the best interest of the child. So ayaw natin na yung mga bata ay lalaki sila na problema ng komunidad. Ngayon, syempre but then again, we have to make them think as well na meron din silang responsibilidad or pananagutan sa ilalim ng batas. So kung meron silang krimen na ginawa, so kahit paano pwede rin silang managot. Ngayon kasi ang pagkakalam ng mga kabataan, kaya we also make it clear na when you talk about children in conflict with law, pag yung edad na 15 to 18 years old and they acted or below 18, more than 15, below 18, so when they acted with discernment or nasa tamang isip sila, so they can be made criminally liable. So ibig lang sabihin na if they are convicted with the crime, pwede silang ikulong on a suspended sentence. O ibig sabihin, they will rehabilitate from 15 to 18 years old na edad, i-rehabilitate yan, but then after reaching the age of maturity, ikukulong pa rin sila. So yun yung explanation. So ngayon, would it be unfair to the victim? So dito naman ang sabi ng Juvenile and Justice, yung Welfare Act, ang rationale dito is that kaya nga merong determination of discernment kung nasa tamang pag-iisip ba sila, alam ba nila yung tama at mali sa edad na yon. Kasi, but then again, as we believe, sa panahon ngayon na they are exposed to a lot of information,
So parang malayo nang sabihin na walang kaisipan ang edad na 15 to 18 years old. So more or less, yung edad na yan ay meron na silang discernment. So pwede na silang panagutin sa ilalim ng batas. Would it be unfair? Hindi rin sa tingin ko. Okay, so yun naman. It is of not course, that would be fair unfair to the... because makukulong pa rin sila. Yes, sir. Okay. Upon reaching the age of maturity, pag 18 na sila, makukulong pa rin sila. Pananagutan okay. nila yung krimen nilang nagawa. Mhm. So, ngayon, sa punto naman ng mga kabataan, at least, pag alam nilang ganito, na hindi pala, they are not totally, they are not totally free from any criminal liability. Ngayon na alam na ng mga kabataan, at least, sa edad na yan, mag-iisip na sila. Or yung mga nakakarinig sa atin, mag-iisip na pwede bang gawin ko to sa kapwa ko bata, or else pananagutin ako ng batas. Di ba? Kasi dati, sir, ang pagkakaalam nila, 18 years old below, walang problema dyan. Kahit anong gawin ko, wala akong criminal liability, hindi ako kukulong. Yun laging nasa isip nila. So, all we thought that because of that kind, kasi nga before, when we discuss Juvenile Justice and Welfare Act, lagi nating in-emphasize ang protection ng mga bata. So kayong mga bata, ito yung inyong mga karapatan. Pag below 18 ka, hindi ka makukulong. Ganon yung discussion. Kaya siguro, naging confident din yung mga kabataan na wala silang pananagutan. So ngayon, klaruhin natin, linawin natin ito sa kanila. Is it true na wala silang kasalanan? The answer is no. Kaya nga, ngayon, alam na nila. So kahit paano, mag-isip sila kung nasa edad sila na between more than 15, below 18, ay pwede silang kulong after reaching the age of majority. Mhm. Kaya mag-isip kayo mga kabataan na sa edad na yan, huwag kayong mag-isip na wala kayong responsibilidad sa ilalim ng batas. Hindi totoo yan. Pwede kayong managot, pwede kayong makulong. Okay? So yun lang yun. Para maliwanag sa kanila. Okay, but at the end of the day, kung kayo naman ang naging biktima, so we take the side in favor to the child. Kasi nga, at the end of the day, what is our goal is for the best interest of the child. So kung yung kapwa niya biktima, siyempre sabi ng batas, poprotektahan ng batas yung mga minor kung sila ang biktima. Pero sa punto na to na ikaw na bata, na edad 15 to 18 years old, ay ikaw ang nagbibiktima o nananakit sa kapwa mo bata or yung sa mas matanda sa'yo. So, hindi ibig sabihin na wala kang criminal liability. Pwede ka ring makulong after reaching the age of 18. And ikaw, para ka ring makukulong sa pamamagitan ng pagtira sa iyo sa Bahay Pag-asa. Okay. So, parang kulong na yun kasi nandun ka eh. Okay, kung ko na nito, second reaction, yun na, hosto na ko na tayo, nga kasapulan tiundas nga pasilidad ti gobyerno para mareformada kung nanamit dito. Yes, sir. Yun din ang question ko rin na okay, sabihin natin na gumaling, naging knowledgeable yung mga bata. But then, bakit pa ibaba natin yung edad dahil wala bang kalaman ng bata or tayo ay naging ineffective pagdating sa pag-implement ng batas gaya ng juvenile justice. Kasi yung juvenile justice nire-require yung mga LGUs na magkaroon ng Bahay Pag-asa na merong mga intervention programs, ganyan, through DSWD and so on and so forth. Ang daming binabanggit. Pero ang tanong natin, meron ba? Yun ang question eh. I-rehabilitate mo yung bata para namang pinagpasapasahan na parang gusto mo nang ibalik ulit sa magulang kasi nga wala namang pasilidad ang LGU para sa kanila. So that's another question. Kasi nga paano nagre-rehabilitate yan yung inaasahan mo rin lang pala, yung halimbawa, merong ginawang krimen yung bata na yan sa kanyang pamilya, babalik mo rin lang sa kanyang pamilya. Parang nasaan yung, di ba, we require yung ganyang meron tayong mga batas, pero when it comes to implementation, ang tanong, gaya yan, pagre-require ng Bahay Pag-asa or pagkakaroon ng rehabilitation center para sa kanila, ang tanong natin, ready ba tayo doon? That was way back 2006 hanggang ngayon, meron na ba? Yun ang tanong.
Okay, so, and of course, the LGU, some of them are not even aware. Hindi nila alam kasi di nga sila aware, di nila, or they, yung ating mga opisyal naman, hindi naman nag-exert ng effort para i-implement yung tungkol dito. Kaya yun ang mga questions surrounding it. O naisip na nating ibaba yung age of criminal liability, yun ba talaga ang talagang problema? Yun naman So, hindi naman tayo against lowering it kasi nga, in the past, mas mababa nga ang nakasaad sa ating revised penal code. But then, ang question natin is, yung pag-implement ba ng existing Juvenile Justice and Welfare Act, epektibo ba tayo? Yun naman ang tanong. Baka pwede namang i-divert yung funds from flood control doon sa pagpapatayo ng mga infrastruktura sa pag-implement ng juvenile justice. Issue tayo about flood control and the construction of rehabilitation of minor offenders. Lastly, attorney, as a professor iti criminal justice system, ano the best advice tayo that we could offer to both parties, the parents and the children in conflict with the law? Okay, so prevention is better than cure. Gaya nga ng sinabi sa medicine. Prevention is better than cure. So, we have to tell our children na maaga pa lang, huwag kayong gagawa ng kahit anumang klaseng pananakit sa kapwa nyo. Kasi, sabihin man natin na bata, okay, you have that age. Hindi yan issue. Huwag na natin pag-usapan yung age. Basta huwag nyong gawin yan sa kapwa nyo. Kasi kung, di ba, kung yan ay gagawin ninyo, talagang meron kayong pananagutan sa ilalim ng batas. So sa ating mga parents naman, wag namang ituro yung ating batas in such a way na magiging defensive naman yung mga anak natin. Na sabihin natin kung ikaw ay sasaktan, okay, sasaktan mo rin siya, sobrahan mo. Para ikaw ang mananalo, tama ba yun na ituturo din natin sa ating mga anak, di ba? So alam mo na hindi naman lahat ay nare-resolve sa pamamagitan ng pananakit. Okay, so maybe we have disagreements, but then it should always be yung paraan na isettle yung problema amicably. Hindi yung ituturo natin na pag sinapak ka ng kaklase mo, ang gagawin mo, sasapakin mo ng mas malakas, or kumuha ka ng kahoy, yun ang papalo mo. Anong klaseng advice naman yun sa ating mga anak? Kaya paglaki nila, kahit na nasa tamang edad na sila, between 15 to 18, akala nila tama lang yung ginagawa nila na manakit sa kapwa. So we have to remind them na pagdating sa edad na 15 to 18 years old, pwede na silang managot sa ilalim ng batas at pwede silang makulong after reaching the age of majority if they acted with discernment o nasa tamang pag-iisip sa tingin ng batas doon sa kanilang ginawa. And more often than not, nasa tamang edad yan. Huwag nyong sabihin na wala na silang kaalaman tungkol sa batas kaya nagawa nila yan or whatever reason. Huwag nyo nang bigyan kasi ng space na wala sila sa tamang pag-iisip kasi ang 15 to 18 years old, nasa tamang pag-iisip na po yan. Maraming salamat once again for giving us your time. So para kaliti parents and their children, that we take it seriously the guidance of a lawyer based on the interpretation of law saan nga lisensya dijay nababangatawan tapno santay nga sangwen pikrimen nga naaramid tayo because after reaching the age of 18 mabalin kay pelaeng nga mabalod na masentensyang kayo kariti kaso na aramid tayo. Yes, thank you, and of Attorney. course, reminding natin, sorry for interrupting, yung 15 years old below, even if a person, okay, kasi sa krimen, every person criminally liable is civilly liable. Kaya lang, pag walang criminal liability, kasi hindi yan makukulong kasi below 15 years old, pero pwede siyang managot civilly. Pagbabayarin ang iyong mga magulang sa mga ginawa ninyong danyos sa inyong kapwa-bata. So, ti ko nakarudon, ti karigat, ti panagbiag, aon pe pag-tuition mo, aon pe paluno mo, nga mapanabasa, ti pelamang dangran, ti padam nga ubing, ti ubraem, nga sungsong batan, tinaganda mo nga baybayadan. Di lalo nga, di ka makabasa, di ba? Okay, Attorney. We take your guidance very, very seriously and
will serve also as a guidance to all parents and their children nga iseryoso na dito nga pagalagadan iti paglintigan dito pagilyantay nga Pilipinas tapos ni state may kanto iti anayagon daway nga may focus karijay panagbasa tayo kay sonto ti agbalin nga instrumento tayo para iti pumagalmet iti nasasyat nga sitwasyon ti panagbiag ti masangwanan. Thank you, Attorney. Good afternoon and once again thank you very much for sharing us your time para iti dito programa tayo discussing about this Juvenile and Delinquency Act of the Philippines series of 2006. Thank you and good afternoon, Attorney. Okay, di dyan na po tinakabuklan. Dito nga interaction portion tayo. Iti dito nga malen for purposes of guidance and education. Digiti amin nga masiknan, digiti naganak most especially ken digiti anak da. Kabayatan na 29 minutos yan ti oras tala sa isa. Dito nga oras kitin sagot kita tayo ti The Hardware and Construction Supply. Dita barangga o na dita ground floor ti Pacific Building. Ti Pacific Building masarakan tayo dita dayaan ti Lawag City Commercial Complex nga di 4th floor mabalin tayo pakangay na po kariti special occasions tayo. Kung mga riti special occasion, ti DCJC, ijeto ti pakangayan na apo, DJ Pacific Function Hall. Thank you, Ma'am Rosti. Good afternoon po and happy listening. Kastamit yan Kenny Bossing Steve. Thank you very much for the accommodation once again ti DCJC personnel para kalito'y 59th year anniversary celebration tayo. Thank you very much, Med, para ti sa Meros Meat Shop. Dita barangay 11 pa Coroma Street, Lawag City, naglako da iti de kalidad niya karne ken longganisa tunggalag sapa from 5 o'clock in the morning up to 5 o'clock in the afternoon. Ti pestuda dito sangwanan mismo ti pagtengam ti proprietor and manager ni Mrs. Glosomera and family. At dagayamen si Mang Petgayam ni Apo Kapitana Bernardine De Leon ken ti kapisi ti Posonan ni former barangay chairman Roy De Leon nga nagbakasyon met sa Jay Canada. Talagang ibang ora pagka galing ka sa abroad. Kabayatan na kagilian pagyaman ng tayo met siyempre ni Honorable Mayor Ralph Conrad Medron ti Ili Asarat. And lastly, thank you very much para kini Mr. Edward Bakiram nga founder ti kadadakilan nga funeral parlor ti entero nga Ilocos Norte Edward Funeral Homes dita barangay 6 Rizal Street Lawag City pakasarakan ti main office da diti sangay na dita Ile San Nicolas dita Ile Solsona at dapat dita Ile Bintar Ijay Claveria ken Lasam probinsya ti Cagayan. Dakel ti Edward Funeral Homes gabuta may bilangen International Funeral Parlor. Kabaylan na ibiyahe rin ito'y minatay tayo balasi taaw nga imatmotunam ni Honorable Senior Sangguniang Palusod Member PCL President the Honorable JB Bakiran. Karigito amin na po ngagboy-boy ka na kami by Facebook. My comadre Bergio Jarvis, maraming salamat from London ni Ma'am Veronica Manuel. Thank you very much, Ma'am Perlita Ragosante and ni Caminda Domingo watching our program. My comadre Gladys Sobe. Ay, ni Gladys, hindi pala. Ni Ma'am Gladys Sobe of Hawaii. Ni JR Gabuten, maraming salamat. Dita kang Ronaan Batak City. Ni Ma'am Susan Biag de Guzman. Kadakayamin kakailan, maraming salamat. Kariti batch tayo po napantay binisbisita ti batch 1971 ti Locos ti Gabaldon Elementary School manipo dita Bulangon dito Santro iti Lawag City mapanmiaw awisan para iti gathering para into bulan ti December. Padaanan nyo mga kabatsmate ti Gabaldon Elementary School. Thank you very much. God bless. Mabuhay. Iti napalabas sa kanito. Nangiganyo ti panangimuri tayo kadagiti kontrobersya. Ken kadagiti bumegbeg kang ken bumarbara damdamag iti DCJC.